Gandang araw po muli sa inyong lahat. And once again, happy weekend and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakisabihan naman po ang inyong mga katabi, Happy Sunday with a smile. Ngiti naman po kayo. Kahit na gaano po kabigat ang buhay, huwag niyo pong kakalimutan na ngumiti at magdasal. Amen? Yan pong dalawang yan, napakahalaga para gumanda ang ating nararamdaman. Keep on smiling and keep on praying. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang senador. By next week po, mag-uumpisa na ang filing of candidacy sa mga hahabol. Ayan, mag-uumpisa na naman ang campaign period. At ito pong isang senador, siya po ay pumupunta sa mga iba't ibang establishmento, iba't ibang komunidad, pero napadaan daw po itong senador sa isang hospital, mental hospital. At siya po ay pumunta sa mga doktor, sa mga nurses, nakikipagkamay po, no? Nagkakampanya siya. At pagkatapos po nito, inipon po nila lahat ng mga pasyente ng mental hospital. Nag-speech po ito pong senador. Siyempre po, kahit na may sakit ang mga yan, pwede pa rin bumoto. Hindi po ba? Pagkatapos daw po magtalumpati nitong senador, alam niya po kung ano nangyari? Aba, sigawan daw po ang mga pasyente, palakpakan sila, nagwawala sila. Bravo! Sabi nila, wow! Sabi nila, palakpakan po sila, tuwang-tuwa sila. Habang nagpapalakpakan, nagwawala itong mga pasyente, ito pong bodyguard ng senador, may napansin siya. Doon sa likod ng mga pasyente, meron daw po isang tao. Hindi daw po siya pumapalakpak. Nakasimangot lang daw po, nakatingin dito sa senador. Kaya nilapitan po ng bodyguard at kinausap, sabi, Aba, bakit hindi ka pumapalakpak? Hindi mo siguro iboboto ang senador, no? Hindi ka siguro nakapanig sa kanya, no? Baka meron kang ibang partido. Bakit hindi ka pumapalakpak? Ano ba ang problema? Alam niyo po kung ano sinabi nitong taong hindi pumapalakpak. Tinignan niya yung bodyguard, sabi niya, ano ako, baliw? Matino ako, no? Kaya di ako pumapalakpak, sabi niya. Joke lang po, ha? Joke lang po. Pero ito po ang gusto kong ipaalaala sa inyo. Ngayong mag-uumpisa na naman ang campaign period. Mga kapatid, nakakabaliw ang politika. Amen? Politics makes us mad. Ano pong ibig sabihin ng mad? M-A-D. Dalawa pong kahulugan niya. When you are mad, it means you become insane. Hindi tama ang iyong kaisipan. Di po ba? When you are mad, you become angry. Napupuno ng galit at ng puot ang iyong puso. Yan ang epekto. Pag masyado tayong babad na babad sa politika, pansinin niyo po, hindi tayo nagiging matino at napakagulo ng ating puso at kalooban. Amen? Mga kapatid, huwag po nating hayaan ang politika ang maging daan ng ating pagkakasala. Huwag po nating hayaan na ang politika ang maging daan para tayo mag-away-away at magkawatak-watak. Amen? Politika lang yan. Amen? Life is more than politics. Remember that. Wag po kayong magpapakamatay dahil sa mga politiko. Kamukha lang naman natin yung mga tao. Tandaan niyo po, baka makalimutan niyo, ha? Tayong lahat ay Pilipino. Tayong lahat ay Kristiyano. Tayong lahat ay tao. Pero yan ang malungkot na kwento. Nang dahil sa politika, ang daming mga magpapamilya ang hindi na nag-uusap, hindi na nagkikibuan. Nang dahil sa politika, ang daming mga tao sa social media, nagsisiraan, nagmumura, nakakahiya, nakakalungkot. Hindi mo man kakilala, pero ang pangit ng sinasabi mo sa kanya. Binababa mo ang pagkatao niya. Nang dahil lang sa politika, pati ang mga banal na bagay, kamukha po ang aming mga homily, kami mga pare, kinukuha nila, ginagamit po nila para siraan ang mga ibang politiko. Nakakalungkot po.
Hindi po ba? Tingnan nyo ang epekto ng politika sa atin, sa ating isip, sa ating puso. Walang kaayusan. Nasisira ang mabuti. Kaya nga po, sana walang maging hadlang sa ating pagkakaisa at pagmamahalan. Saktong-sakto po itong ating nabasang ebanghelyo. Pinapaalala sa atin yan ng ating Panginoon. Huwag kang gagawa ng kaaway. Do not make enemies if you do not have one. Ano po ang sabi sa Ebanghelyo? Balikan nyo, yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, lumapit daw sa Kanya, nagsusumbong. Meron daw silang binawalan na isang tao na nagpapaalis ng demonyo,